So, ayun. Tinetesting ko yung camera. Kung tama ba yung framing. Pero anyway. Ilang beses ko nang trinay i-shoot to. Madami ng attempt. Siguro mga 3, 4. And hindi ko malaman kung paano ko sisimulan yung video. Kaya naisip ko na parang wala naman akong kailangan wala naman requirement to, wala naman akong sahod dito. Ang gusto ko lang talaga is gumawa ng video na reviews ng mga nabibili kong gears. And wala lang, gusto ko lang ng kausap. Pag nagka-camping ako, lalo na pag mag-isa ako. Kasi sisimula ko na lang siguro, no. Bububuin ko lang yung cot tent setup ko. This is Desert Fox cot tent, and yung cot bed natin is from Shrine Trip. Lahat to nabili ko kay Sir Koy. Si Sir Koy is yung owner ng Adventure PH, and I think yung Montana brand is sa kanya rin. Simulan ko na, no. Wait lang, play ko lang muna to. Ayan. Bali may POV shot din ako dito sa sa action cam. Kung paano ko ipapakita sa inyo or i-edit to, hindi ko alam. Basta bubuuin ko muna to. So gaya nga nasabi ko, no, marami ng beses na binuo ko yung tent na to. Maraming beses ko na kasing trinay i-shoot to. Well, hindi naman pangit yung pagkaka-shoot ko, pero somehow kasi parang hindi ko ma-feel na authenticity kasi gumawa ako ng script tapos parang hindi na ako yung nagsaseta. Gusto ko kasi yung yung talagang parang wala lang, magkasama lang tayo mag-camping, tropa-tropa lang. So ito yung tinatanggal ko pala is yung yung mga goma dito sa pinaka stand or bracket nung cot bed. So ayan, binubuo ko muna siya. Meron naman tong mga mga strings. Ayan, kita na natin yung strings dyan. Yun, shoot ko muna dito. Tapos para hindi mawala yung mga goma, kasi mahalaga yung goma dito pag nililigpit mo na. Magbubuhol-buhol kasi siya kapag hindi siya nakagoma. So ayun. Feeling ko maraming langgam dito. Sabi nga muna, turn ito. Ayan. So buo na yung mga bracket. Ilagay natin yung mga paa. Panong binili ko tong etong gear na to kasi hindi naman sa katulad niyan, nakikita nyo yung mga lupa-lupa napupunta na dun sa loob ng ng bag. Sa ngayon dumi lang yan pero pag tumagal kasi parang magiging cause of yan, yung magkalawang, ganun. So as much as possible gusto ko na pa rin siya, naka-plastic pa rin siya pag nakaligpit para malinis din tingnan. Kasi sa totoo lang, tamad ako maglinis ng gears. Ayan, ang ginagawa ko ngayon is kinakabit ko yung mga paa dito. Ayan, makikita nyo naman yung ito, panlock yan. Pupush nyo lang yan. Tapos ayan, tatayo na siya. 3 lang naman to eh. So tayo lang muna ako kasi nangangawit na ako eh. Aray ko! Yan. Shoot natin yan. So bakit nga ba ito yung inuuna ko?
Kasi dito po bubuin yung tent or dito itatayo yung tent sa cot bed. Kaya dapat yung cot bed ang mauunang buuin. So yan, in total yung mga pa is 4, 8, 12. Tapos 3 yung mga stand. After nya stand, ang susunod natin na bubuin is yung side post o yung frame ng mismong cloth bed. Laglag. Ayan. Para lili pa rin to. Natin dito. Natin. Kasi tabi nyo muna. Ayan, nalupaan na. Ayan. Itong si cloth, ang ginagawa ko talaga dyan is nilalatag ko muna. Napatong ko lang siya dito sa mga bracket. Then, buuin ko itong mga side posts. Hindi ko alam kung ano yung tawag talaga dito. Frame, side posts, whatever. Basta, yung support. Or pinaka-frame. Itong cloth. Then, ayan. Patong lang natin dyan. Pansin nyo, binabalibag ko na yung mga gamit kasi hindi na to bago. Ilang beses ko nang malapit na ako maka-ROI dito actually. Lapit ko nang mabawi yung gastos. Ayan. So sa mga nag-iisip ko magkano ba tong, ayan, naputol. Careful din pala dito sa sa paglulusot nung poles. Kasi hindi siya ganun yung strings niya sa loob. Parang bungee string siya kasi nahatak siya. Na hindi siya agad madali siya munutin. So ayan, dito pala sa dulo merong butas dito. Sa side ng logo ng Shine Trip. So, ito, ilayin mo lang yung string para bumuka, tapos i-push down mo lang na ganyan, para pumasok. Nakalak na siya. Yan. Same lang sa kabila, ganun din lang gagawin. Ikaw lang sa pole. Ayan. Dito sa side ng ng cloth, meron siyang mga butas diyan, may purpose diyan. So, yung butas niyan, 3 each side yan, equivalent dito sa mga stand. Kasi doon natin ikakabit yan mamaya. So, same lang din yung gagawin. Push mo lang, push and pull. Pull, push. Ben, napapaya ako. Yan. Ayan, nakita nyo, hindi pa siya mukhang bed, pero mamaya magkamukha na yan ang bed. Ngayon, siguro ayusin ko muna yung yung pagkaka-placing nito. Hindi ko pa dito talaga ipopwesto yung ko kasi magsasabay muna ako ng powder dito para hindi ako langgamin. Pero hindi ko na ikakat kasi nakakatamad eh. Ayan. Ayan. Dito naman, make sure na yung side nitong may buckle or lock, ito, is pare-pareha silang nasa isang side, same sides lang. So yung isa kasi na dulo nito is pa-letter silang siya, fix lang siya. So ito, ayan, baliktarin lang natin. After nyan, dito tayo sa side nung naka-fix kasi ikakabit muna natin. Ito yung una nating kakabitan ng ito letter C, kakabit natin dito sa side bracket kanina. Nakikita niyo may mga butas yan sa gilid. Yan yung una natin ikakabit.
Kasi sa kabila, yung lock nito. Mababanat yan mamaya, magmumukha na siyang bed. So, ayan. Sugong natin ng konti. Then, ayan. Saktan nyo lang dun sa butas. Okay. So, ayan. Nakalagay na sa butas lahat. Dito sa side na to. Doon naman tayo sa kabila. Lipat lang. So, ang ginagawa ko talaga dito, it's either unahin ko yung gitna, then dalawang gilid, or dalawang gilid muna, tapos yung gitna. So, ganito lang yan. Una kasi nakalock yan eh. Para ma-unlock yan, ito, ayan, wait lang, angat ko ng konti. Ayan, makikita niya no, para siyang may pakpak. I-ano nyo lang, i-press nyo lang, then pull. Ayan na. Naka-loose na siya. Ito naman, yung kabilang dulo naman. I-ano nyo ulit sa letter C. Ayan, may wasad dito sa ano ko. Ayan. Nakakabit na siya. Ngayon, ilalak naman natin. So, dito, pag lock nito, lalagyan nyo lang ng konting lakas. Or, pwede rin, ganito. Ikabit nyo muna yung lahat. Tsaka nyo ilak para naka-ano na siya, naka-forma na siya. So ayan, mukha na siyang bed eh, di ba? Ilak na natin. Tangilid natin. Kasi kailangan mo talaga ng lakas dito. Tayo sa kabila para pantay yung. Ayan. Narinig nyo naman yung click, di ba? So yun. Ayan na. Nag-cot bed na tayo. Ang susunod naman yung tent. Ito. Ayan. Pero, saan ko ba siya gustong itayo? Sige. Dito ko muna ikakat. Hanap ako nung gusto kong spot. Ito pala yung ano, yung nasabi ko, anti-langgam to sa campsite. May ibang gumagamit na nito. Pwede ito sa bahay. Actually, para talaga sa bahay to. So, ano lang to, para siyang pulbos. Hindi pa lang para, pulbos talaga siya. So, ano lang siya, sinasaboy lang siya. Poisonous siya, pero ano, safe naman siya sa environment. So, siguro wala namang mangyayaring masama. Kasi ilang beses ko na nagamit to eh. Nakikita ko dito maraming langgam eh. Ayan. Okay. Ang susunod natin tong cotton. So ano to? Kay Desert Fox. Same lang din kay ano, kay Adventure PH ko, kay Sir Koy ko nabili to. So kung gusto nyo to, itong isang buong set pala na to is 9,000 pesos talaga to. So ayun, medyo pricey siya. Pero mura siya para sa cot tent. Para sa tent, mura siya. Yung cot tent. Yung tent na cot. Tama ba yung terms ko? Mura siya para doon. Kaya, ayan. Ito yung pinakamura kong nakuha. Pero, okay din na ito yung nakuha ko. Ang una ko kasi talagang tinitignan yung Vidalido. So, yung Vidalido kasi, mahal talaga siya. Though, ano naman talaga, buong set na. Kasi separate tong ano eh, yung Shine Trip at saka yung Desert Fox eh. Si Desert Fox wala pa siyang, wala pa talaga siyang cot bed na kapartner nito. Yan. Wala siyang cot bed na kapartner nito. So, ayun.
Ang nirecommend ni Sir Koy sa akin is itong Shine Trip. Maganda naman daw yung quality nito. And totoo naman, maganda naman talaga. Tsaka simple lang talaga i-set up. Ayan. Una kong mabubunot dito is yung outer tent. Yung takip. So, set aside ko muna to, no? Saan kaya ilalagay ito? Diyan ka na lang. Kasi ito munang inner ang bubuuin natin. So, ang laman nito yung mga pegs. Laman nito yung mga poles and yung awning para sa canopy. So, ito si pegs. Mamaya na to kasi medyo huli siyang ginagawa. Itong si poles, tabi ko lang muna saglit dito kasi si inner tent muna. Hanapin ko lang yung unahan, yung may zipper. Ayan. Ito yung may zipper. So, gusto ko kasi dito ko haharap. Pag gumising ako, ito yung una ko makikita. Ito kasi magandang view sa akin. So, nasa likod ko yung banyo. Yun lang. Sige na nga, bubuin ko na. Dami ko sinasabi. So, ang unang gagawin mo dyan is ito. Nakita nyo to. Sa gilid, sa 4 sides nito, rectangular kasi yung shape nito. Sa 4 sides, meron siyang tali na may buckle. So, isasabit nyo lang dito or ilulusot nyo lang yung corner ng cot nyo dito. So, ayan. So, ganun lang. Tapos, higpitan nyo ng konti lang. Konti lang talaga muna kasi, hindi siya magpapantay ng hugot. Enough lang talaga para pag humangin habang sineset up nyo, hindi siya lilipa rin. Diba? Hindi kayo ma-hassle. Ito pa. Alam ko hindi nyo nakikita kasi natamad na akong ikutin pa. Pero ayan, pangatlong corner na ito na yung last corner. Ayan. Tsaka nyo higpitan sa gusto nyong higpit. Pag nakalusot na lahat, para pantay yung hatak, yung banat ng tent. Tandaan nyo, hindi ganun kapal yung material nitong nung fabric nung inner tent. Kaya dapat ingatan nyo talaga itong gears nyo. Galing kasi ako sa Decathlon na gears. So, syempre alam nyo na, Decathlon, makapal talaga yung materials na ginagamit doon. Sabi nga nila, yung mga tent ng Decathlon is, ang tawag dito, mainit. Well, para sa price na nga yun, sulit yun eh. Hindi ko alam kung bakit nagko-complain pa yung mga tao din. Tapos sa pagkakatanda ko, lifetime yung warranty nun. So, kung may mapunit doon, pwede mong ibalik kay Decathlon para ipa-warranty. Basta pasok sa policy nila. Tsaka, may nasira doon sa tent mo mismo. Merong replacement si Decathlon para doon. Hindi katulad ng ibang Kumbaga maganda yung after sales talaga sa Decathlon. No joke yun. For the price of magkano ba yun? Almost 2,000 yun eh. Wala pang 2,000 actually. So for that price, magko-complain ka pa ba? Ayan. Galing ako sa ganun tent, yung 1 to 2 person na tent. So, binenta ko na siya dun sa sa tropa, sa ka-work ko. Feeling ko kasi graduate na ako sa sa sakit ng likod. Dito naman ako sa pasarapan ng tulog. Tumatanda na tayo eh. Trentahin yan.
Ayan. Mabuo ko muna yung isa. So yung unang beses kong binuo to, basically yung pagkabili ko, nag-camping ako, tapos yung unang beses kong binuo to, pinipilit ko na sabay itayo yung poles dito sa sa tent. So, nahirapan talaga ako, seryosong mahirap. Tapos ito pa yung dagdag niyan, hindi mahigpit talaga yung medyo loose yung yung fit nung strings. So, ang dali niyang bunutin, ang hirap niyang mahirap talaga siya pag mag-isa ka, tapos pag medyo experience na kasi tayo sa sa camping, so marami na akong nabuong tent. Ito yung unang beses na na nag-struggle ako sa pagbuo ng tent. So, ayan, unang beses ko rin mag-ingat sa sa pagbubuo ng tent kasi feeling ko naman maganda yung quality nitong nung fabric. Siguro nasanay lang talaga ako sa kapal nung tela nung sa Decathlon. So, ayun, hindi ko alam kung hindi naman ako maalam pagdating sa mga fabric. So, ayan. So, ayun. Balik muna tayo dito sa pagbubuo. Ayan. Nasa kabilang dulo na yung isa. So, makikita nyo dyan. Ito. Ayan. May lulusutan dyan. Lulusot nyo siya. So, honestly, I prefer talaga yung may hook na lang. Pero, wala tayong magagawa. Sa Vidalido, ganun may hook. Ito, nilulusot talaga yung poles. Yung pinakabuto ng tent mo. So, ito, yung dulo niyan, makikita mo dito, ayan. Meron, para siyang para siyang funnel or imbudo. May makikita tayo dito sa inner tent nyo na, ito, ayan. Para siyang hook. Yung apat na sides meron nito ha. So, ito, may butas yan. So, itong dulo nito, it goes here. Sa butas na to. Ayan. Sa butas niyan. So, dapat talaga nakasagad muna yung pole. Pag nalusot mo na yan, punta ka sa kabila. So, bali, dapat pala to from here, yung pole, sa left side yung lusot. So, left side to. Tong tela, yung butas ng left side. Then, pagtawid natin dito, yung lalabasan, ayan, ay, natanggal doon. Balik tayo. Dapat may pwersa na kasi talaga to eh. Ayan. Ayan. I-push na natin habang So, itong kabila, so nandito tayo, nakalusot tayo sa sa opposite side. Dapat pa-X to pa ganun. So, etong dulong kabila, dito naman, sa same side na nilusutan nyo sa kabila. Hindi ko alam kung na-explain ko na maayos. Pero, pa-X talaga siya. Dapat. Yung X niya, dito, pa ganun. Pa ganun, no. So, nandun sa kabila yung yung kabilang dulo ng pole. Nilusot natin sa opposite side ng tent, ng fabric. Then, paglabas, ilulusot natin yung isang end dito sa same side. Alright? Hindi ko alam kung na-explain ko na maayos. Ay, alam nyo na yan. I-replay nyo na lang, no? So, next, tatayo natin yung kabila. Ayan. Nisa-isa ko muna para wala lang. Gusto ko may yung nakatayo na agad eh.
Pakita ko sa inyo. Ayos ko lang yung camera. So, ayan na nga, oh. Taba yung ano ko. Ayan na. Nakatayo na yung inner tent natin. Ay ba lahat? Ayan. Okay. Pag ganun dapat pala. So, ayan. Pag nabuo na natin or naitayo na natin tong inner tent. Ayan. Sinong natin yung mga ano para maganda yung banat. May makikita tayo dito sa sides na hook and tie. Hook and tie, no? Panis. Siyempre, i-hook lang natin dyan. Para may ma-assist yung banat nung ano, nung tela. Kasi pag nasa isa lang na ano, na side yung banat, siyempre, mabilis mapupunit yung ano, yung tela. Kasi tela lang naman yan eh. Yan. Itong ginagawa kong buhol dito, bunny tie lang. Yung ano, yung pang sapatos. Para madali lang siyang hugutin. Yan o. Pak. So, gagawin mo lang sa kabilang side. Anyway, ayan, buo na siya, oh. Kita naman natin. Kita ba sa cam? Kita na, oh. Nakabuo na yan. Nakikita nyo naman, nakabuo na. Susunod natin is yung outer na. Napakadali lang naman ito. Tanggalin ko muna to. Set aside. Pati yung pegs. Set aside muna yan. Isosot lang to eh. So, technique ko dito, hinihintay ko talaga yung ano, iniintay ko yung, wait lang, iniintay ko, ito, nasa harapan mo dapat yung may zipper, ayan, so iniintay ko yung hangin talaga para mag-assist sa akin na ano, pero hindi gaanong ano eh, hindi gaanong mahangin, so ayan, susuotan mo lang siya, dadamitan mo lang siya, parang nagtatakip ng ano, ng sasakyan or motor pag maulan. Yung material pala nito para siyang ano, naisip ko na kung ano yung katulad niya. Para siyang payong. Parang pang payong na magandang payong. Yung mga mamahaling payong. Ayan, ano na siya. Nakasuot na yung outer. Ayan. Ang next naman natin, punta tayo sa mga gilid. Dito ulit tayo sa gigilid. Ito palang mga ano na to, mga tali na to is, ano to, tali ko talaga to, bumili ko talaga ako. Pero may kasama talaga tong tali sa package. Para lang siyang sintas ng sapatos na, ayun nga, parang branded na sintas ng sapatos. Pero, di ko kasi siya masyadong trip. Kaya bumili ko ng, ano, paracord na neon. Para madaling makita sa gabi, walang mapatid. So, ayun, bumili ko kay kay Kamsayon naman sa Lazada nila. So, ayun, balik muna tayo dito. Ito makikita nyo, meron dito kayo makikita na parang tali ulit, tas may buckle. Yung buckle na yan, dapat nakatayo yung arc. Tapos, yung kanina, ito, yung nilusutan ng pool. Ayan, hindi ko sure kung nakikita. Yung nilusutan ng pool. May hook yan, di ba? Ito, yun yung ilalagay nyo doon. Tapos, hilahin nyo lang itong tali ng konti. Then, same lang yan sa lahat ng side. 4 na side lang ulit. Ito lang doon. Ayan. Tapos, ayan. Tapos higpit. Make sure na pantay yung higpit nyo kasi siyempre, para maganda yung itsura pag pag nag-pegging ka na. Pegging? Ayan. Ay, natanggal. Hindi ko sure ba't natatanggal. Ayan. Dapat maganda yung niya, stretch niya.
Luwag yung sa ibang gilid eh. So ito, dito na tayo sa last side. Sa last side parang ewan yung ano ah. Sobra yata dito. Ayan. Ayan. Siyempre, set nyo lang yung tension ng ano, ng higpit. Sa gusto nyong ano, banat. Okay na ako sa ganito. Enough lang na hindi siya matanggal. Then, ayan. Okay na. Hindi na hanginin yung peg nyo. Tapos ito, dito. Sa two sides, makikita nyo, logo ng Desert Packs. Meron siyang ano dito. May mesh sa loob. Tapos, ayan, parang hard plastic yung loob nito eh. Ayan o, hard plastic. Para siyang ano, ventilation lang. So, ayan, may velcro dyan. May velcro dito. You know the drill. Alam nyo na yan, syempre. Ayan. Para pasukan ng hangin. So, yung hangin kasi nanggagaling dito sa likod ko. Ayan o. So, maganda yung pasok. Kasi papasukin ng hangin yung ventilation. Tapos, lalabas doon sa kabilang side. Ganda ng pagpapwesto ko, no? Ayan. Same lang din dito. Ayan. Ganun lang. Ayan. Sunod dyan, pegging na tayo. Meron pa tayong poles dito. Pero mamaya na yan. Pegging muna tayo. So, ayun. Again, may kasama tong pegs. Hindi ko maalala kung ilan. Parang nasa 10. Kasama tong pegs pero syempre hindi ko gusto yung hindi naman sa hindi gusto. Okay naman siya. Pero na ano ko nachichipan ako sa ano sa quality kaya pumili tayo ng pegs na sobrang tibay, guys, sobra. Antindi nito. Hirap na hirap akong bunutin to. So wait lang. Kukunin ko yung bago kong hammer. Nasaan na siya? Ayan. Ang pinakauna kong black dog gear. So may pamukpok na ako. So, ang ginagawa ko dyan, yung 4 sides is yung magandang pegs. Then, ito yung sa awning. Mamaya yan. Punta muna ako sa mga 4 sides. Kasi hindi ko na tinanggal yung mga ano eh. Hindi ko na tinanggal tong mga paracord na ano, na nilagay ko dito. So, nakafix na talaga siya. Naka-nut na rin siya. So, ano, gusto nyo mong matutunan mag-nut. Siguro mamaya pagka taas ng video. So ayan, yung nut ko. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta nut. Kabilang end, talagay mo lang dito. Tapos yung may hook dyan, syempre, hook mo lang, ayan o. Pang. Tapos yung layo, make sure na hindi ganun ka banat. Kasi tsaka dapat yung yung tusok mo is against, nakaslant siya. Hindi nakaganon, hindi nakahiga na sa tent mo, dapat against. Hindi siya masyadong banat kasi mamaya ko pa siya. Babanatin ko pa, i-adjust ko pa dito sa mga ko. So, ang ginagawa ko muna dyan, siyempre, ganyan muna. Tayo sa kabilang side. Mali pala yung kinabitan ko kanina. Pero anyway, okay lang yan. Same lang din, pass lang tayo. Against doon sa tension mo.
Siguro guys, ito yung downside ng solo camping. Wala kang kausap. So minsan nakaka-bored talaga siya. Seryoso. Pero ito yung boring na gusto ko eh. Nai-enjoy ko yung company ko. Yung may South and Ion. Na-enjoy ko yung sarili ko. Kahit wala akong kasama. So, syempre may dahilan din kung bakit di ba? Bakit ko inunang hindi ko agad kinabit yung awning. Inuna ko to. Kasi, para in case lang na gusto kong isarado ng ganyan, okay lang. Okay lang yung anat niya. So, next naman itong awning. Buuin ko muna. Meron tayo dito dalawang paa. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero yung lusot, pinaka-pen niya. So pagkabit niyan, ganito. Wait lang. Full screen Kabit niyan ganyan. Unahin nyo lang yung hook. Ayan Tanya naman yung hook na yan Unahin yung ilusot tsaka nyo ikabit. Yan. So, dalawang body, isang ulo, isang may rubber footing. Yan. Lang siya, mga nasa 4 feet lang yata to. Oras na ba? Alas 3 na. Alas 2 ako dumating dito eh. So, ayan. Meron na tayong dalawang pole. Ayan. Bubuksan na natin muna itong tent mismo. Meron yan, velcro dito. Ayan. Yung same lang yan. So, careful lang. Kunin na natin yung, tali dito. Yung peg. Alam niyo alam niyo guys, hindi ko talaga alam kung ano yung ma-achieve ko dito. Ayan, nawala yung buhol. So, ito na pala yung opportunity natin para ituro ko sa inyo yung nut. So, ayan. For example, may gusto akong i-nut na gusto ko na-adjust pa rin. Lusot nyo lang sa gusto nyong i-nut. Tapos, tingnan nyo kung tamang haba na ba to. Then, gagawa kayo ng loop. Patong nyo yung end. Let's call this one. Si number 1, papatong mo kay number 2. Si number 1, ngayon, gagapang dapat siya sa likod, then ipasok mo sa loop. Nakapasok na siya. So, 1, that's 1. Unang loop yan. Gawa lang tayo ng let's say, dalawa lang. So, nakadalawa na tayo. Ngayon, nasa ibabaw ulit tayo. Punta ka sa likod. Tas baba. Yan. Likod baba. Then, etong loop na to, yung end, si number 1 ulit, lusot mo doon. Then, hila. Yun na. Yun na yung loop mo. Na-adjust siya. Diba? Ganun lang. So, ang gagawin ko sa kanya, hanapin ko yung mga buhol. Tatanggalin ko lang yung mga buhol. Kasi, ko alam kung ba't tagbuhol to. Hindi ko naman ginalaw to. So, 1 week lang yun nakalipas simula nung huli kong camping. Hindi ko alam bakit nagkaganito to. So, ganito lang gagawin natin. Kunin natin yung end itong tent, yung pinaka-awning. Tapos may makikita tayo na gray ulit. Lusot mo lang yan, tapos lusot mo to. Ayan.
So same lang sa pegging to dapat naka-ano siya, naka-against siya dun sa ano, sa binabatak mo. So ayan. Okay na ako dyan. Saan yung hammer ko? Okay na muna ako dyan kasi na-adjust naman yan. Ang gagawin ko, pepeg ko na siya dito. So, ganun lang. Same lang naman yung gagawin nyo. Ipepeg nyo lang din yung kabila. Ayan. Diba? Nakatayo na yung tent. Okay na. Mukha na siyang legit. Ayos ba? First try yan. Tapos din. Ay. So, yun lang. Tingin ko, tama na to. Pero, siguro isusunod ko yung review ko talaga dito sa sa pinaka-tent. Hindi ko pa alam kung paano ko siya sisimulan. Pero, I have things in mind para sa review. Yung, yung pros and cons and worth it ba to? Worth it ba talaga to? Tsaka para kanino to? So, ayun. Siguro sa, mga susunod na camping ko na or mamayang gabi pag sinipag ako. Ano oras na ba? Ayan. 3:15 na. Isang oras ako nagsa-set up kasama nung ang pagre-record. So siguro kung hindi ako nagre-record is 30 minutes kaya to. Na hindi nagmamadali. Ngayon kasi medyo kino-consider ko rin kung kung paano ko ipe-frame yung yung recording, pero ayan. Paano ko ipe-frame at saka saan ako pupwesto, pero kung hindi naman kailangan isipin yun masyado, is mabilis lang talaga siya i-set up. Kailangan mo lang talaga yung basic knowledge ng pagtatayo ng tent, experience kumbaga. Kasi ang hirap pag pag kung first time mong magka-camp or first time mong magpipitch ng sarili mong tent, siguro hindi siya hindi to advisable. Though pwede naman to sa beginners. Pero siguro kailangan nyo ng yung manood muna kayo ng mga videos kung may tutorial man kayo makikita. Ngayon meron na kayong tutorial makikita kasi ayan. Honestly kaya din naisipan kong i-shoot tong video na to, itong tutorial na to kasi ang hirap maghanap ng reviews at saka yung tutorial ng step by step guide kung paano buuin or gamitin yung camping gears. Konti pa lang, meron na pero konti pa lang, pero ayun. Sana magtuloy-tuloy to. Kung maganda yung yung magiging feedback dito sa yung matatanggap natin na mga feedback dito sa sa video na to, siguro magkakaroon pa ng mga kasunod pa, pero definitely yung ibang gears ko gagawan ko rin ng ng mga reviews. Madami kong bagong gears ngayon kasi halos pinalitan ko lahat. May paparating pa akong table. Itong chair ko ngayon na nature hike, bago to. Nagpalit ako from a very generic
collapsible chair. Ayan, pinamana ko na siya dun sa tropa. Marami kong bagong gear, so marami akong pwedeng pwedeng ibudol sa inyo. Pero ayun, siguro hindi ko alam kung paano ko tatapusin tong video. Patayin ko na lang, ganun.